Kumpiyansa raw si Pangulong Bongbong Marcos na nagtitiwala pa rin sa kanya ang maraming mambabatas. Same manner, I said na pag naramdaman ko na he is protecting Martin or Saldi, then maghihiwalay na kami politically. That's what Palacio de Polvoron, nagpanic mood na ang anak ng mga damonyor. Takot na po ang mga animal sa planong impeachment laban ho kay Bongbong Marcos. Talaga naman. Kung ikaw Alipores ni Bongi, tumatanggap ka ng bilyon-bilyon, milyon-milyong salapi buwan-buwan, aba, matakot ka talaga dahil mapuputol na ang inyong mga kasamaan, mga kabuwayahan ninyo. Wala na, sobra po kayong magnanakaw, pinapahirapan nyo ang sambayanang Pilipino. Benz Dizon, sinungaling na DPWH Secretary, sumagot po ng harapan tungkol sa Cabral Files at harapan din nagsinungaling sa mainstream media. Anak ka ng kamote, Benz. Huwag mo nang isalba yung puon mong nakangiwi ang panga. Sinira mo lang yung magandang imahe na nasimulan mo bilang isang public servant under Duterte admin. Ano bang nakain mo? Panis na spaghetti? Wala na, kahit anong gawing nila, dipinsa kay Bungit Ang taong bayan na po talaga ang maghuhusga. Kagaya po nito, Toby Chanko, babalimbing nga ba? Aba, sabi ni Toby Chanko, iiwanan di umano niya si Bungit kasi nga naman ngayon ay talagang dikit na dikit pa ito kay Bungit. Baka sakaling mabigyan na ang posisyon sa gobyerno, anak ng kagwang ka, Toby Chanko. At naniniwala pa rin ang taong ito na wala umanong kinalaman si Bungit sa flood control anomaly. Ayon sa kanya, abaho, kung merong kung siya, kangking kung si Bungit ay poprotektahan daw si Martin Romualdez, didepinsahan at si Saldico, ay siya daw po ay kakalas na bilang isang bangag supporter. Intindi mo Toby Chanko, nagparamdam na ba Toby? Na talagang babalimbing na ho ito. Ito na yata yung panahon ng balimbingan kasi wala na hong wala po kasing nagawa na itong si Bungit. Bilang isang pangulo, mahirap po ito dipinsahan, nakakampi. Magandang gabi po sa atin, pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. At maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa Birada Agila. Alas 2 po yan hanggang alas 4 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. At suportahan rin po ninyo ang pangalawang channel ko po, ang Bisdak Historiador. Dahil mag-istorya tayo, magandang gabi po muna sa lahat. Alam niyo, itong si Vince Dizon, kahit anong gawin mo, sir, na pagtatakip sa butas ni bangag, talagang may bangag na yan. Sa Bisaya yan kasi bangag, buho yan ba? Butas, no? Wala na talaga yan. Maliit na butas, lalakit-lalaki yan. Alam mo naman noon pa naman yan, tatak Marcos, tatak mga kawatan talaga yan. Kaya, kahit anong gawin mong pagsisinungaling, na di umano, itong si Bungit ay walang kasalanan at yung Cabral Files na inilabas ni Leandro Leviste ay hindi authenticated at walang authority daw at pinilit lamang na kinuha ni Leandro Leviste ang Cabral Files, wala ka nang magawa. Ang mahalaga ho doon, kahit anong pamamaraan na pagkuha ni Leandro Leviste itong anak ng kamuting Cabral Files, ang mahalaga dyan, nabunyag sa buong mundo na yung mga alipo, yung mga amo mo,
ay sangkot sa pangungurakot. Nagpapriskon po itong si DPWH Vince Dizon. Pakinggan po natin, komentuhan natin kanina para pasinungalingan yung Cabral Files na di umano'y kinuha po daw ito ng sapilitan. Ang inumin, lokohin nyo tatay yung bungal. Pakinggan natin, oh. Pero yung pagkuha ng files na nakita nyo namang ginabas na ng mga dating staff ni Undersecretary Cabral at yung pagkuha ng files sa isang computer, huwag ang basbasakin yun. Uulitin ko yun. Paulit-ulit kung sasabihin yun. News. I just want to ask po, because we have mentioned yung kailangan ma-check yung authenticity and kung wala bang nabago. But the Leviste leaked Cabral files po, he said that it came, may basbas nyo po, ganyan. Which I said na wala. Yes, but... May basbas sa akin, kaklarify ko ulit. No? Ang may basbas sa akin, yung allocations per district. Yun, in fact, open yun eh. Nandyan yan sa lahat ng NEP, lahat ng GAA, nandun yan. Di ba? In fact, binigay natin yan, tinransmit din yan officially. Pero yung pagkuha ng files na nakita nyo namang ginabas na ng mga dating staff ni Undersecretary Cabral at yung pagkuha ng files sa isang computer, huwag ang basbasakin yun. Uulitin ko yun. Paulit-ulit kung sasabihin yun. No? So, pero on that note, again, it is now up to the Ombudsman to and our law enforcement agencies to establish the veracity of these files and the authenticity of these files. No, so we leave it up to them. It is already subject to the ongoing investigation at pabayaan natin yung mga nakakaalam at yung mga may kustodiya nitong mga dokumentong to na gawin nila ang kanilang trabaho. Okay po. Ito yung pinakatangang sekretary sa DPWH. Tanga mo! Anong walang basbas? Nagpakita na nga si Congressman Leviste na nag-reply kayo at tumawag kayo kay Cabral na bigyan ng files itong si Leandro Leviste. At anong sabing sa pilitan? Yung video na ipinakita ninyo sa CCTV, wala namang agawan na nangyayari. Maayos naman ang kanilang pag-uusap. Nasaan ba kasi si Cabral? Anak ng kagwang, oh. Buhay pa daw eh. Tapos sasabihin mo, hahayaan na lang po natin magsabi yung ahensya ng gobyerno, ang tamang ahensya ng gobyerno, kung ano po ang veracity ng naturang files. Tanga mo uli. Sino ba dapat ang mag-authentic yan? Sino ba dapat ang magsabi na ito ay totoong files? Di ba ikaw? Ikaw yung DPWH Secretary, Vince Dizon, magsisinungaling ka eh. Halatado ka pang sinungaling, buang ka talaga. Ang sinungaling ay kakambal ng magnanakaw, hindi pala. Ang sinungaling ay pinsan ng magnanakaw. Romualdez at Marcos magpinsan, puro magnanakaw. Di ba ikaw yung mag-testify, ikaw mag-justify. This is authentic files. Ina-authentic mo na rin eh. Inaamin mo na rin na yung files na yan ay galing po talaga kay Cabral at sa pilitang kinuha. Di authentic. Oh, kahit anong pamamaraan ng pagkuha sa files, wala kaming pakialam. Ang mahalaga, inadmit nyo na authenticated yung naturang files ni Leandro Leviste dahil sabi mo, galing po si Leandro Leviste doon sa DPWH sa opisina ni Cabral. So ano pong tinatanong ngayon na authentic? Di authenticated po yan. Wala ka nang lusot, sinungaling ka pa, huli ka bang buang ka? Tuloy lang natin konti ito. Yung next question ko po is, since we are empowering our citizens to use the transparency portal, where DPWH has pledged to ensure that there's full transparency, no? Aren't we looking to also upload or put there the previous like list of the projects like for the previous years as well? That might Again, possibly ulitin ko, include yung ano. makikipag-conference kami sa ombudsman, dudulog tayo sa ombudsman kung ito ba ay pwedeng gawin. Kasi nga ongoing yung investigation. Ulol! No, ongoing. May mga proseso at may mga rules dyan. So, idudulog natin sa ombudsman yan at tatanungin natin kung ano ang kanyang magiging decision.
Tanga mo! Pati files, kailangan pa ng ombudsman. Buisit. Ang pinag-usapan public funds, hindi pira ninyo. I-upload nyo for transparency. I-upload nyo sa Facebook, i-post nyo. Ito po yung mga dokumento, may mga allocables. Ang pinakakawatan, si Sandro at saka si Martin. O bakit ayaw nyo sa publiko? Sabi nyo, ang pinaglalaban ninyo, transparency. May transparency kayo? Ito ay maliwanag na panlilito at pagtatakip sa butas ni bangag. Huwag mo nang takpan yung bangag. Talagang bangag na yan, sir. Huli na kayo, bistado na kayo. Nagsisinungaling pa kayo. Galit na nga ang taong bayan. Pati ikaw, makaladkad ka. Ako, Vince Dizon, naniniwala ako na walang kinalaman po ito sa korupsyon sa DPWH dahil kakaupo lang. So ngayon, ang pinag-uusapan natin, yung transparency, wala ka namang kinalaman. Ilabas mo, ba't ka natatakot? O baka naman binusalan ka na para sumunod ka sa script. Public funds yan, kailangan namin yan. Bakit ba yung nagnanakaw sila, nagpaalam ba sila sa sambayan ng Pilipino? Hindi. So ngayon, nalaman na natin na magnanakaw yung mga amo mo, ilabas mo yung files. I-upload nyo kung saan sa website for transparency. Sa Facebook nyo, sa DPWH. Bakit si Leandro Leviste kaya naman, pero kayo hindi nyo magawa. Kasi meron kayong pinagtatakpan. Tuloy lang. Pero ngayon ang kustudiya kasi nasa kanya na. Kasi ongoing ang investigasyon. Mm. Nung December 22, Okay na, wag na natin pakinggan yan. Sinungaling yan, animal na yan. Under custody na daw yung Cabral files sa ombudsman. Kaya hindi na daw niya pwedeng ilabas. Ang tangingot mo naman. Alam mo, bago mo yan ibinigay sa ombudsman, dapat isinapubliko mo. At dapat available yan in public. Dahil yan ay public documents na kailangan malaman ng maraming Pilipino. Yung kongresista ba namin, magkano yung budget? Ganito pala kalaki, pero yung distrito namin, ni isang proyekto wala. Ni isang flood control wala. O ngayon, sinungaling kang hinayupak ka na sa pilitan na kinuha ni Leandro Leviste ang files na yan, walang maniniwala sa'yo. Wala man kayong ipinakitang video na naghahatakan sila. Yung paper cuts na sinasabi mo, malay natin, drama-drama lang yun. Malay natin yung paper cuts, hindi doon sa insidente nangyayari. Gumawa lang ng picture man. O meron ba kayong video sa paper cuts? Sabi nga ni Leandro Leviste, may kuha ba ng CCTV na may dala kayong malita-malitang pera? Yan naman tanong. Alam niyo ako sa akin, no? Hirap na ho talaga, no? Kung paano po nila dipinsahan itong si Bongbong Marcos para ho sa kaliwanagan ng lahat. Iba-iba na po ang kanilang atake. Ginugulo na lang nila, no? Kumbaga, dinidili na lang nila yung pagtukoy sa totoong mastermind, baka hanggang 2028 itatawid nila. Pero kamalas po ninyo kung huhusgahan kayo ng taong bayan. Kagaya po itong kumakalat na impeachment labang kay Bongbong Marcos, takot-takot na ang mga kagwang. Sa akin ito na siguro yung panahon na magtatalunan na yung mga kongresista. Babalimbingan na. Kasi pag tiningnan mo, ang taong bayan, nauumay na. May ebidensya na, may dokumento na. No? Tapos itatanggi pa rin, walang kasalanan. Merong files na isiniwalat. Merong isang kongresista matapang na nagsasabi, ito yung mga allocables. Bilyon-bilyon. Ito yung mga proponents. Lahat ng mga kongresista nandoon. Pero itong mismong si Vince Dizon, pinipili tayong nililito. Dinadivert lang ang issue. Sa tingin ko, posible, bago magsampa ng impeachment laban kay Bongbong Marcos ngayong taon, ay marami na po talagang magbalimbingan. Kagaya po itong si Toby Chanco.
Si Toby Chanco, alam ho natin na talagang galit na galit po yan kay Martin Romualdez at Saldico. Pero, hindi po yan galit kay Bongbong Marcos. Bakit sa mga panahong ito, kahit lantara na po ang korupsyon at natuturo na po dito ang Malacanang, marami na pong ebidensya. Bakit itong si Toby Chanco ay kapit tuko pa rin dito kay BBM? At ang kanyang kinakalaban ngayon ay dalawang kongresista lamang. Hindi nga niya mabanat-banatan si Sandro Marcos. Dalawang kongresista. Sino po yung kongresista lang binabanatan ni Toby Chanco? Si Martin Romualdez at si Saldico. Pero yung stand pa rin ni Toby Chanco, pareho sa stand ni Chucky. Yung kamukha ni Chucky, si Anticler. Na wala umanong kasalanan si Bongbong Marcos. O, tingnan mo, balimbing, no? Balimbing. At babalimbing talaga to. Ito yung mga type na traditional politician. Yung sa tingin mo, yung bangka ay hindi pa lumulubog, dun ka muna. Pero nagpahapyaw ka na ngayon, naiiwanan kita pagdating sa kagipitan. O, pakinggan natin na to. Si Toby Chanco na namamangka sa dalawang ilog. Oh, it's not really, Sec Nani. It's not really to protect the president when he is doing what is wrong. Diba? I think and I believe honestly na wala siyang kinalaman dito. No. That's why, ang sinasabi ko lang naman is yung katotohanan na nangyari, di ba? But I also said, kung sinasabing I'm protecting, I'm not really protecting him. I'm saying what is true. But in the same manner, I said na pag naramdaman ko na he is protecting Martin or Saldi, then maghihiwalay na kami politically. Maghihiwalay na daw na sila. Na. Bogak! Ito yung mga trapong mga politiko. Isipin mo ha, sabi niya wala daw kinalaman si Bongbong Marcos sa korupsyon. Sus, grabe ka Toby Chanco, walang naniniwala sa'yo dyan. Maniwala ka sa akin. Noon, medyo may panapaniwala kang mga didis, pero sa ngayon malabo. Sasabihin mo walang kinalaman sa korupsyon? Putang ina, binanggit na nga ho ng best friend mong si Saldico, pati yung Bersamin, 100 billion insertion. Ang tanga naman po namin pag maniniwala kami sa iyo, Toby Chanco, na walang kinalaman si Bongbong Marcos. Harap-harapan na po, tanga lang ang hindi nakakaalam dyan. Kahit man sana, Toby Chanco, sabihin mo may command responsibility, pero hindi mo mabanggit-banggit dyan kay Bungit dahil nga kumakapit ka pa ngayon. Baka sakali, masipa si Bojede, ikaw yung papalit na Speaker of the House. Kasi nga, pag ikaw kongresista, siyempre, nandyan ka na sa posisyon mo, nangangarap, ang pangarap ng mga animal na yan ay magiging Speaker of the House. Pag nagiging Speaker of the House ka, instant ka, hindi ka binoto ng milyon-milyon, pero pang-apat ka sa pinakamataas na posisyon sa Pilipinas. Kaya siyempre maraming nag-aagawan dyan sa speakership, kaya maraming mga kupal-ipal. Maraming dumidikit kay Bungok sa presidente kasi isang sabi lang ng presidente, palitan natin, ito yung ipalit natin, matik yun. Kasi wala kang pundo. Titirahin ka kagad sa budget, kagaya po mga Duterte, no? Kakampi ng mga Duterte sa Davao Region, walang mga budget eh. Kasi nga, anti-Marcos sila. Kaya ito si Toby Chanco, nakikita ko to, kumakapit pa rin. Pero meron siyang iiwanan niya si Bongbong Marcos kung poprotektahan niya si Martin Romualdez at si Saldico. Putang ina, ngayon pa lang, sabihin ko sa iyo, Toby Chanco, iwanan mo na. Dahil maliwanag pa ho sa sikat ng araw na ang misyon ni Bungit is to protect Martin Romualdez. Baka nga, protect Saldico pa rin hanggang ngayon eh. Kasi tumahimik na si Saldico. Hindi na nagbablog. Yung una talaga.
Yung una talaga, protect Saldico sila. Di ba, sila naman ang nagpapalayas kay, kay Saldico. Sila ni Martin Romualdez, di ba sinabi ni Saldico, wag ka munang umuwi, diyan ka muna. Kami na bahala sa iyo. Nang tumatagal, tinatridor si Saldico. Nagiging scapegoat na tsaka political collateral damage, sacrificial lamb. Yun ang lumalabas kay Saldico. Kinanta ni Saldico lahat, detalyado eh. Kaya ikaw, Toby Chanko, mag-ano ka, sayang yung mga ipinaglalaban mo kung dumidikit ka pa rin sa kay Marcos. Iwanan mo na, tol. Kasi pag hindi mo yan iiwanan, makaladkad ka talaga sa, anong tawag yan, sa baha. Lalo na dun sa nabutas na bangga, yung flood control ng barko, kaya bumabaha sa buong Pilipinas. Kayo may sa kasalanan dyan. Tsaka may mga allocables ka rin eh. Isipin mo condition niya. Eh, kita mo naman na Toby Chanko, hindi man lang nakasuhan si Martin Romualdez. Sige nga. Paano mo masabi, Toby Chanko, na hindi dinidepensahan, pinoprotektahan ni Bungit si Martin Romualdez? Ni minsan, hindi man lang nasampa ng kaso itong speaker na ito. Pinsan niya yan. Kaya kamalas mo, Toby Chanko, huwag ka nang mangarap sa pagiging Speaker of the House. Ituloy mo na lang. Yung nauna mo ng mga banat na medyo napahanga kami sa iyo. Galit kay Saldico, galit kay Martin Romualdez. Kung galit ka kay Martin Romualdez, galit ka kay Saldico, matik yan, galit ka na rin kay Bongbong Marcos. Bakit, Toby Chanko? Siminarin kita ngayon. Alam niyo po mga kabisdak, wala mang Saldico kung walang Martin Romualdez. Walang Romualdez kung walang Bongbong Marcos. Na ang sabi nga ho ni Manong Chavit, tatlo po ang mastermind dito sa flood control. Bongbong Marcos, Martin Romualdez at Saldico. Tapos ngayon, ikaw, Toby Chanko, kakapit ka pa rin kay Bongbong Marcos. Akala ko ba na gusto mong managot? Pues, this is the time na maghayag ka ng mabigat-bigat na statement at sabihin mo, ikaw, Bongbong Marcos, sabihin na lang natin na walang ebidensya na tumutukoy, pero meron nga na may kinalaman si Bungit. Sabihin mo na lang na meron kang command responsibility. Managot ka sa taong bayan. Yan naman ang totoo. At dapat kang ma-impeach. Puta, no? Ang saya siguro namin. Palakpakan kami dyan, Toby Chanko. Maraming matutuwa sa'yo kasi makikita ng taong bayan, ay oo nga, seryoso Iiwanan talaga ni Toby Chanko si Marcos. Ito yung statement dito ni Toby Chanko, mukhang nagparamdam na ho ito. No? Nagparamdam na nababalimbing na ho ako. Nagparamdam na natatalon ho ako. At ayaw ko na sa'yo. Iiwanan kita dahil ngiwi ka. Pareho kayo. Yan ang talaga ang mangyayari, di ba ho? Lalo na ngayon, mayroong usapin tungkol sa impeachment laban po kay Bongbong Marcos. Mayroong excitement dito sa impeachment laban kay Bungit. Kasi dito mo malalaman totoo ba na meron pa ring mga supporter si Bongbong Marcos dyan sa Kongreso sa kabila ng mga maanumalyang flood control projects under sa kanyang administrasyon. Pero sabi dyan ng palasyo, kumpiyansa pa daw sila, no? Bakit lumabas sa kanila yung word na kumpiyansa, no? Kung hindi kayo nagkakaroon ng panic mood, kumpiyansa pa rin sila na yung mga mambabatas ay nakukuha pa rin nila ang suporta. O, pakinggan po muna natin ito mga kabisdak na rito. Kumpiyansa raw si Pangulong Bongbong Marcos na nagtitiwala pa rin sa kanya ang maraming mambabatas. Oy! Sa kabila yan ng umuugong umanong impeachment complaint laban sa Pangulo sa oras na magbalik sesyon na ang Kongreso. Para sa iba pang detalye live mula sa Malacanang, nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Maricel, ano ba ang reaksyon ng palasyo tungkol dito sa plano raw na maghain ng impeachment complaint laban sa Pangulo?
Alam mo, Ruth, malinaw yung sinabi ng Malacanang na nakahanda silang harapin ang due process sakali mang matuloy itong impeachment complaint na sinasabing pinaplanong isampa laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kung betrayal of public trust ang gagawin nilang batayan para mapatalsik itong si Pangulong Bongbong Marcos, wala silang nakikita na pwede itong maging matibay na basehan ng impeachment. Una sa lahat, yung sinasabi daw kasi ng ilang mga kritiko na mukhang pinabayaan lamang ni PBBM yung kanyang mga kaalyado na abusuhin itong budget insertion. Malinaw naman daw na walang kinalaman si Pangulong Marcos dyan sa mga sinasabing korupsyon. Dahil katunayan, siya pa nga mismo yung nag-umpisa nitong investigasyon tungkol sa anomalya sa flood control project. Maliban nga daw dyan, ay sinisiguro naman daw ni Pangulong Marcos na hindi maaabuso yung paggamit sa budget. Kung tutusin, ito nga daw 2026, malinaw na may mga items na nilagay niya pa yung mga conditions bago ito magamit ng matiyak na magiging maayos ang paggasta sa ating pondo. Ang sabi ni Yusek Claire Castro, kung ang nagsusulong nito ay yung mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte, mas maigi daw na atupagin muna nila yung pagtulong kay Vice President Sara Duterte. Kung matatandaan kasi natin, kasama rin itong si VP Sara doon sa sinasabing posibleng maharap sa panibagong impeachment complaint ngayong Pebrero. Kung mapapansin natin, yung tono kanina ng Malacanang parang medyo na iba yung ihip ng hangin. Last year kasi, yung pinakahuli na pagsasalita ni Pangulong Marcos dyan sa Kuala Lumpur, Malaysia, sometime in May last year, sinabi niya na hindi nga daw siya yung nagpupursige na magkaroon ng impeachment laban dito kay Vice President Sara Duterte dahil nga ayaw daw nila na makaabala pa ito doon sa mga importanteng issues ng lipunan. Pero kanina, ang sinabi ni Yusek Castro nang tanungin niya si PBBM tungkol dito sa impeachment laban kay VP Sara, ang tugon daw sa kanya ni PBBM dapat itong ituring gaya ng pagturing natin doon sa kaso ng flood control anomalies. Nang tanungin si Yusek Castro kung bakit tila may pagbabago dito sa tono na ito, ang sinabi ni Yusek Castro, maaaring ngayon daw kasi ay umaaring noon daw kasi hindi pa nakikita ng mas malawak yung issue. Pero mas maigi read between the lines na lamang daw etong naging pahayag ng Pangulo. Maidagdag ng Palasyo. Maidagdag ko na rin, Ruth, kanina naririto rin si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Natanong siya tungkol dun sa mga Apple politicians, lalot na sa 2026 budget pa rin yung ilang mga programa ng ayuda. Sabi ni Secretary Rex Gatchalian, pagbabawalan nila yung kanilang mga payment officer, yung kanilang social workers na idiretso yung pamamahagi ng ayuda once na may makita sila na elected officials na naroroon sa mismong venue kung saan isinasagawa ang distribusyon. Ayan po. Wag na nating i-play itong si Auntie Claire po, tangina, ma-high blood tayo diyan. Maboboysit tayo sa buba na spokesperson, sabi niya. Atupagin daw muna itong si Vice President Inday Sara at suportahan muna, tulungan si Vice President Inday Sara. Bakit tulungan? Ano bang nangyari kay Inday Sara? Putang ina si Inday Sara fighter yan. Sanay na sanay. Kamalaso ninyo. Di ba sinampa ng impeachment si Vice President Inday Sara? Natakot ba si Inday? Ang sabi pa ni Inday, bloodbath tayo. Hindi takot si Inday. Inimpeach nyo na nga sa Kongreso Anong nangyari sa Senado? Anong sinabi ng Korte Suprema? Return to sender, Auntie Claire. Wala na yan. Nauumay na. Ang mga Pilipino nauumay na sa impeachment labang kay Inday Sara. Pero kayo ngayon, takot na takot kayo. Nagpapanik mood na kayo ngayon. Dahil nababaliktad na ang ihip ng hangin. Talagang i-impeach po yan si Bungit. Magbabalimbingan na yan. Tingnan mo nga itong si Toby Chanko, nagpaparamdam na, babalimbing na yan Iiwanan daw niya si BBM. Pag pinoprotektahan niya si Martin Romualdez, isa nga yung pinoprotektahan na So from time to time, itong si Toby Chanko babalimbing at maraming magkalasan. Iiwanan si Bangag sa iri. Tsaka hindi ako naniniwala na ang mga mambabata, suportado pa rin si BBM. Nasasabi nyo yan. Dahil may pangbusal pa kayo. Dahil may karga pa yung 2026 national budget. Utangin na, mag 7 trillion pa naman. Pero sa actual yan,
Kahit ako mambabatas, ay putang ina, mag-iisip ako. Magandang pagkakataong ito na ang pinakakinagalitan na presidente sa kasaysayan ng ating bansa ay sasampahan na po ng impeachment. Sasama ako dito sa history. Dahil ang taong bayan excited nang ma-impeach itong si Bongbong Marcos. Yan talaga ang tunay niya. Na kahit anong putak ninyong mga tanganistang bubonista laban sa pagdepinsa ninyo diyan kay Bungit, lalabas at lalabas po talaga ang katotohanan na ang maraming Pilipino ay nauumay na sa pagmumuka ni bangag na kangiwi ang panga. Kagaya po itong mga nagsiiyakan, huwag na natin i-play si Auntie Claire, putang ina, nakakabuisit yan. Itong si Jude, sino yun? Asidre. Ang sabi ni Jude Asidre dyan, any move to impeach a sitting president must be firmly grounded on the Constitution and supported by clear Castro. By clear, credible, and compelling evidence. Alam mo, buayang tingog party list, mukha mong palang oink-oink ka na, hinayupak kayo. Yung ebidensyang sinasabi mo ay napakalinaw na po. Pinapalabo nyo lang. Ginugulo nyo lang. Crystal clear na po yung ebidensya. Kayo, ang ginagawa ho lang ninyo ay pinanggulo, dinudungisan nyo lang. Takot lang kayo na ma-impeach si Bungit dahil mawala ang inyong kababuyan sa kaban ng bayan. Ako gusto kong makulong ito, sa totoo lang. Dahil imbestigahan mo yung tingog party list ni Bungit, ni Tambaloslos. Tingnan mo yung asawa ni Tambaloslos, 4-timer na sa pagka-representative, na dapat ho ito 3-time lang. Dapat ito ikulong tong mga animal. Todo depensa kayo kasi kabado na ho kayo. Panic mood na kayo para kayong mga asong ulul eh. Kahol ng kahol talaga. Hindi pwedeng ma-impeach si Bungit. Unahin nyo muna yung inyong kakampi. Kayong mga didiis. Sino man kayo. Eh wala ho kayong magawa. Kung sino man yung grupong magsasampa ng impeachment labang kay Bungit, putang ina, karapatan nila yun. Dapat nga lahat ng mga Pilipino mag-file ng impeachment eh. Dapat nga lahat ng mga Pilipino magprotesta labang kay Bangag at sisigaw ng impeach Bungit. Putang na, napakaganda siguro yan guys, no? Napakaganda ho na pag-uusapan natin in the future. Pag may magsampa na tapos makalusot, no? Tapos mapirmahan ba? Kasi impeachment is a numbers game. Pag tinignan po natin, sa ngayon makikita mo tagilid tayo sa numero. Pero hindi natin alam yung ibang mga kongresista dyan, nagkikimkim na yan ang galit nila. Pag ikaw kongresista, makikita mo sa mga constituent mo, mga distrito mo, galit na galit ang mga tao dito sa korupsyon. Ano ho sa tingin mo? Ang labanan ho dito, konsensya at kwarta. Kung pera ang pinag-uusapan, talagang wala tayong numero kasi bubusalan ni Bangag gamit yung kaban ng bayan. Tangay ng budget na yan eh, 7 trillion. Pero kung may konsensya kang buhaya kang kongresista ka, baka ho pumirma ka na may impeach si Bongbong Marcos. Betrayal of public trust, maliwanag pa ho sa sikat ng araw. Walang ribat dyan, walang debate yan. Naka-height tricycle driver, kahit magsasaka, kahit magtataho, magbabalot, alam po nila na dapat nang ma-impeach itong si Bongbong Marcos dahil sa pagtataksel at pagtatraidor sa bayan at paglilimas sa kaban ng bayan. Hala, sige ka diha. Ha? Sabakadire. Wala na dong buhayang Asidre, galit na ang taong bayan ngayon. At totoo naman talaga na ito yung ginagawa ho ng Marcos admin, palubog ng palubog tayo. Kaya sabi ho dyan
Kong Kiko Barsaga, na pag-asa rin po natin, napipirma rin ito na ma-impeach si Bungit. Sabi ni Kong Barsaga dyan, President Marcos is spending billions of public funds in order to bribe Congress into voting for VP Duterte's impeachment is ultimately a far greater crime than anything VP Duterte is accused of. Naman, ito, betrayal of public trust din po ito. Binusalan mo yung mga kongresista para ma-impeach si Vice President Inday Sara sa Kongreso. Sino po nagsalita? Kongresista. Alam nila yan. Si Tubi Tiangco, alam din ni Tubi Tiangco yan. Kaba ng bayan ang ginamit ni Bongbong Marcos para ma-impeach si Inday Sara. Kaso nga lang, ang pinupuntarya pa ngayon ni Tubi Tiangco, Martin Romualdez. Baka naman Tubi Tiangco hindi naman magawa yan ni Martin Romualdez kung wala si Bungit. Nag-unang pumirma nga ho doon ay si Sandro Marcos. Ito ay maliwanag na betrayal of public trust. Magkano ba yung sinasabi ho nila? 125 million confidential funds, iputang ina kay Bungit. 4.5 billion yearly. Yun daw yung kasalanan ni Inday Sara, pero magkano yung busal bawat kongresista? 150 million. O di ba ginago ho tayo? This is a form of betrayal of public trust. Sa PhilHealth, mantakin mo sa PhilHealth, ginigisa tayo ng sarili nating mga mantika. 60 billion, ninakaw nila harap-harapan, nang nabisto, ibinalik nila, pinasauli. Pero yung isa sa uli, pira din natin, ginawa yung tanga. Ito ho yung ginagawa ng gobyernong Marcos. Ano yan? Pambubudol. Panluloko. Napag tinignan mo, ako sa akin, mga kabisdak, this is the time na kailangan sumigaw ho ang taong bayan. Hindi na po biro ito. Impeachment na po ito sa president ang pinag-uusapan. Na ayon nga ho kay Igay Erice, puro Sara Group to file impeachment case versus PBBM. Pero bantayan din dapat ng mga DDS kung sino man. Kung pro BP Sara man yan, hindi natin alam kung sino kasi wala pa namang lumalabas. Ang sinabi lang naman ni Erice na may lumapit sa kanya na gustong siya po yung mag-endorso ng impeachment laban po kay Bongbong Marcos. Hindi siya pumayag kasi nga dilawan man siya daw. Yung lumalapit daw ay pro Duterte o mga DDS. Alam, hindi naman natin kailangan na si Igay Erice mag-endorso. Meron naman tayong mga inaasahan. Sino? Leandro Levisti. Sana si muntika na Sandro Marcos Kiko Barsaga. Si Kiko Barsaga noon pa naman gusto na niyang ma-impeach si BBM. Kahit si Kiko Barsaga na mag-endorso yan at si Leandro Levisti. Kaso nga lang, itong dalawang bagito na kongresista ay sinasampahan ng ethics complaint. Gusto nilang tanggalin sa pagkakongresista kasi nga, ang ingay nila laban sa mga kurakot. Ang ingay nila laban kay Bongbong Marcos, lalo na si Barsaga. Kaya kung suspendido pa kung pagbalik, pwede na, sige na, total na, latag naman ito, naibalita na merong mga grupo na magsasampa ng impeachment labang kay Bangag. Actually nga, yung Duterte Youth sana, ginago lang ni George Garcia. Mantakin nyo 3 seats yun Sa Duterte Youth, 3 sanang mga matitibay, 3 Duterte Youth. Ang lakas ng mga kabataan sa Kongreso sana. Kiko Barsaga, Leandro Levisti. Nako. Pag ito nagsama-sama, iyak ho talaga dito si Bungit. Meron pa tayong Marcolita na kongresista. Wala na, mukhang mababaliktad na ho talaga, Mabaliktad na po ang gulong ng palad. Na ngayon ito ay panigurado po tayo na nagpapanik mood na po dito ang Palasyo de Polvoron. Kahit yung mga bobonistang tanganista, nagpapanik mood na sila. Kasi wala na po silang allowance. Wala na po silang generous allowance itong mga allowance, itong mga inayupak na to. Trabaho kayo, mga hunghang. Gaya po nito, ikaw Pilipino ka. Ikaw kongresista ka.
Alam mo naman na ang mga constituent mo galit na kay Marcos at nahihirapan na sa buhay dahil patuloy na pagbagsak ang ekonomiya ng ating bansa at patuloy na nahihirapan ang taong bayan dahil sa pamumuno ni Bongbong Marcos. Putang ina, may nagpapile ng impeachment, gusto mo pa talaga pumira? Putang ina, makonsensya ka naman sa mga Pilipino. Sa bagay, ang mga tao, ang mga kongresista ngayon ay mga malang na bitoka at walang mga, tawag dyan, walang mga konsensya. Anak ng kamote. Sabi nga ni Cara David, mamatay na lahat ng mga kurakot. Kasama ka na bungit. Palitan ng piso kontra dolyar, hindi bumababa sa 59. Magsi 60 pesos na po ngayon ang palitan ng piso kontra dolyar. Hayahay ang buhay. Hayay ang buhay ng mga OFW. Nakamote yun. Ayan o, palitan ng piso kontra dolyar ngayong araw ay pumapalo pa rin sa 59.26. Ito yung salamin ng ekonomiya ng gobyernong nakangiwi ang panga, bagsak na bagsak, lagapak na lagapak. Na pag ikaw ay Pilipino, anak ng kamuti, hindi mo na pwedeng tawaging presidente si Bangag. Tandaan nyo, ang pinsan ng magnanakaw. Magnanakaw. Ulitin. Take to. Tandaan nyo, ang sinungaling ay pinsan ng magnanakaw. Starring Bungit at Tambaloslos. Ano sa palagay nyo? Makakalap ba ng enough na perma ang impeachment na ito laban kay Bungit? Magbabalimbigan na kaya ang mga kongresista kagaya ni Toby Tiangco na kapituko pa rin kay Bongbong Marcos. Abangan na lang po natin kung kailan may masmasan ang mga hinayupak ng mga buhaya. Pagising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas.
may pag-asa